If you're looking for a property na may overlooking, baka ito na yun. Pero bago natin i-review tong napakagandang property na to, let me introduce myself. This is Leonard. I'm one of the marketing specialists ng EDG Realty, and you are now watching The Real Estate Right. Andito na kami ngayon sa loob ng property, and bago natin i-reveal yung specs and features of the property, kailangan muna nating malaman yung kung anong mga establishments yung nandito, nakapalibot sa location. So samahan nyo kami ni Quiz Jabe ngayon sa motovlogging part, in which lilibutin natin yung mga malapit na hospitals, schools, and other important venue or location ng property na to. Tara, guys! Inunan na namin to sa Unciano Medical Center. Hospital siya. So, 4 kilometers po yung layo. And then, since this is 4 kilometers away, pumunta na po kami pabalik sa Clinica Antipolo Hospital, and this is 3 kilometers away from the property. And then, so yung Assumption Specialty Hospital, yun yung pinakamalapit sa property, which is 800 meters lang po yung layo. And then, kung gusto po ninyong mag-access po sa may bandang Marilake, meron po doon na St. Joseph and Nazareth Hospital. 3 kilometers din po yung layo nun. Kung gusto niyo naman mag-Antipolo Valley, malapit lang po sa property yon, pwede nyo pong madaanan yung Fatima Medical Center, which is 3.5 kilometers. Of course, kailangan natin daanan yung mga malalapit na mall and supermarkets. So, ito po yung pinakamalayong supermarket, yung Shopwise 5 kilometers, pero marami pa pong mga supermarkets na nakapalibot po sa along Inara Center and also Shopwise. So, may Pure Gold po dyan, kasi proper na po yan ng Antipolo. So, meron din po tayo, of course, kailangan banggitin natin to, yung magandang mall ng Antipolo, yung Robinson's Place. Pinakamalapit din po ito, 2 kilometers away lang po. And also, the City Mall of Antipolo, 2 kilometers din po yung layo. So, yun po. Thank you so much po, at babalik na po tayo sa ating house review. Alright guys, nakita nyo naman yung mga establishments na malalapit sa property na to. So, alam ko excited na kayong makita yung loob. So, tara na guys, huwag na natin patagalin. Okay, so dito muna tayo guys. Huwag tayo dito. This property can fit 2 XL cars, kahit dalawang van, kahit traveler pa kasyang-kasya dito. Dalawa, napakalawak ng parking space. And as you can see, yung roof natin, may accent siya ng nakadrop yung mga ilaw, which is napakagandang effect nito pag gabi. And also, look at this wall. So, para siyang, I don't know, pero ako gandang-ganda ako sa ganitong design. So, tara guys. Dito naman guys, sa part ng garage na to, meron na siyang abang na, of course, water faucet. And also, so kailangan yon pag may mga magka-car wash ka, may mga portable kayo na pang car wash, so, meron kayong saksakan dito. Diba? So, tara. Ang daming saksakan dito, di ba? Ayan. Meron ding water faucet dito. So, ito yung gilid ng property. Pag nakaharap tayo sa property, sa right side ng property, ito yung gilid mo. Ito yung gilid ng property. So, pwede kayong mag-setup ng lanay dito, guys. Tambayan. Pwede nyong palagyan ng garden to, Carabao grass. And dito sa part na to, guys, andito na yung maid's room natin. Yan. A very spacious maid's room. Yung maid's room nito, meron na siyang own toilet and bath. Talagang minaximize yung space ng property sa likod. Yun. So, napaka-spacious, di ba? So, tara, dito tayo sa likod ulit. So, dito, guys, this will be your service area, your laundry area. So, meron kayong another socket dyan, electrical sockets, and water faucet. Dito nyo pwedeng ilagay yung washing machine, magpalagay lang kayo ng polycarbonate dyan para, syempre, pag in case na umuulan, so maprotektahan natin yung mga appliances natin. So, yun. Dito pa tayo.
Ito yung area na pwede nyo talagang pwede ring lanay, at the same time, fully access garden. Kung mahilig kayo sa halaman, pwede nyo tong gawing garden. And then, ito guys, pwede nyo i-convert as tambayan place. Pwede kayo mag-setup ng mga upuan dito. And then, total morning sun naman to. Facing dito yung araw pag umaga. So pag hapon siguro walang dito, walang sunlight, di ba? So pwede tayong tumambay dito pag hapon, di ba? Pwede tayong mag-setup ng mga chairs and tables, di ba? Lalo na pag may mga gathering kayo, pwede. So yan, sukin na natin yung property. So yung door na ginamit dito is this is a metal, and then mataas siya. So pasukin na natin. Wow! Guys, napaka-spacious ng living area and at the same time ng kitchen area or dining area. Ito yung living area nyo. And kung ako ang magkakaroon ng ganitong property, total meron mga sockets na dito. Dito yung TV siguro. And dito yung mga sofa. Guys, internet ready na rin. And dito sa area na to, ito yung magiging dining area nyo. Dining area. And then, sa left side ko, look at this. A center aisle countertop with 2 layer of sink. Diba? And then, napaka-modern minimalist naman nito. And then, syempre, pag kitchen, di mawawala yung cabinets. Maganda yung mga cabinets dito, guys. And then, napaka-simple lang, pero mukhang sturdy, matibay yung mga ginamit na materials dito sa cabinets nila. And you have LED lights here. Support na rin kapag nagluluto kayo. And included na yung induction, 2-layer induction. Induction boost. Yan. Hamden po yung yung product name po ng induction na to. Siyempre, meron din tayong mga cabinets here. Diyan, pwede kayong maglagay ng kung ano gusto nyo ilagay dyan. And then yung pagka-finish nito, sobrang ganda. Ako, gusto ko ganito, black. And this door, nakasarado siya, unfortunately, di ba? Pero ito yung pantry area. Okay, dito naman tayo, guys. Nadaanan natin ito kanina, pero hindi ko pa siya sinabi. Dito yung everyday kitchen ninyo. Pag sinabing everyday kitchen, dito kayo magluluto, di ba? Dito kayo mag-prepare ng food para sa family nyo. And yung pagka-finish nito is para siyang marble, para siyang ceramic. Then 2-layer of sink din, may mga cabinets din sa ilalim. Diba? Very spacious. And then sa taas, may mga cabinets din. Pwede nyo ilagay dito yung mga yung mga grocery nyo. Okay. And then meron din siyang drop ng mga lights. Drop style yung mga pagkagawa ng lights or pagka-design. So guys, yun. Dito sa ground floor ng property na to, makikita natin yung access natin sa first, I don't know, it's up to you guys kung gagawin yung bedroom to, master's bedroom or family room. But for me, mas maganda siyang gawing family room. Ang daming cabinets, guys. Di ba? Countertops and everything. Pwede kayong maglagay ng TV dito, of course. Mga cabinets, display, mga pictures, di ba? Pwede yung ilagay dyan. Kahit na ayun pa cabinet, Ang daming cabinet naman dito kung property na to, no? And then, fix ba to? Hindi siya fix. Ay, fix siya, fix. Naka-fix siya. Pero pwede naman patanggal if ever. Ayun. And you have a walk-in closet. May mga cabinets then, diba? Walk-in closet. Also, of course, meron siyang access sa toilet and bath. Meron siyang own toilet and bath. Napaka-elegant ang pagka-finish. Diba? Tiles. Maganda siya. I like it. And I forgot to tell you guys na this property, yung sa living and kitchen area or living and dining area, dito sa ground floor, meron kayong powder room para yung mga bisita. Dito na lang sila mag-CR, di ba? Dito na tayo sa taas. Okay. So yung stairs niya made of wood. Magandang klaseng wood, and this side na to made of steel. So sturdy naman. Maganda.
At nandito na tayo sa second floor. Guys, ano kaya ang access nito? Tignan natin guys ha. In 1, 2, 3. Whoa! Imagine, if you will buy this property, meron kayong ganitong klaseng view. Every morning, pwede kayong magkape dito. Diba? You can talk to your family. Dito kayo. And then, pagmasdan nyo lang yung napakagandang surroundings and at sumalo lang kayo ng fresh air. Worth it. Tara guys! Okay guys, dito tayo ngayon sa hallway ng property ng second floor. So, una natin papasukin yung bedroom number 1. Guys, this is the bedroom number 1. The good thing that I like about this bedroom is yung meron siyang natural light. Naka-open yung yung ilaw natin, papatayin ko. Diba? Meron siyang natural light at pwedeng-pwede kang makasalo ng fresh air galing sa labas, di ba? And then dito, meron din yan, pwede natin buksan. Pakita natin yung DJ, di ba? So, hindi siya kulob. And this property has a free AC. Window type, siguro 0.75 din yan. American Home po yung brand. Dito tayo ngayon sa second bedroom. And then yung second bedroom, same size, and then same design din nung first bedroom. Meron din siyang AC, and then meron din kayong access sa window. So, guys, natural light is the key, diba? Para makatipid kayo sa kuryente. And then dito naman sa third bedroom sa taas, isa lang yung access nyo ng window. So dito, maybe, pwede na rin na walang ilaw, pero mas maganda may ilaw. Meron din kayong AC. So maganda yung AC nila. Actually, hindi siya inverter, pero 0.75, matipid pa rin ko sa kuryente. Okay guys, dito naman tayo. So ito yung common toilet and bath ng tatlong bedroom na to. Kasi sabi ko sa inyo kanina, di ba? Yung first na bedroom sa baba, medyo na-confuse ako kung pwede bang bedroom yon or family room. Nasa sa inyo. Pero siguro, yun yung master's bedroom, kaya may sarili siyang toilet and bath. Ito, common toilet and bath. Pero look at this, guys. Guys, look at this kung gaano kalawak. Diba? Pwede kang maglaro ng patentero dito. Joke lang. Napakaganda, napaka-spacious, napaka-elegant ng toilet and bath na to. And ang gusto ko dito is meron siyang window pa rin. Diba? Hindi siya kulob. Hindi siya maalinsangan. Yung ginamit na materials is Cozy. So, alam naman natin na napakagandang brand yan. And may cabinets din like that. Nice. Malaking toilet and bath kahit common siya. Alright guys, this property has a lot area of 277 square meters and has a floor area of 180 square meters. Nakita nyo naman kanina, meron siyang isang big master's bedroom sa first floor with own walk-in closet and big toilet and bath. Napakalaki talaga. So meron siyang one common bathroom sa first floor. Yun yung sa kasama nung sa maid's room. And then meron siyang powder room sa first floor. And then meron siyang grandeur living room, meron siyang pantry, and then it has a modern kitchen, and then it has a big modern dirty kitchen, yung everyday kitchen natin kanina. Gusto ko yung part na yun. And then this property has 3 bedrooms sa taas, sa second floor, and a 1 common toilet and bath dito sa second floor. So balcony, ito yon na may overlooking ng Sierra Madre. Sierra Madre pala to. Okay. And what I like about this property is, even though nandito tayo ngayon sa may overlooking na ganito, usually kasing tanong ng mga client or mga buyers is, malapit ba yan sa mga restaurant? Napakalapit po sa restaurant. Malapit ba yan sa hospital? Malapit po sa mga hospitals at sa mga schools din po. Napakita po namin kanina kung gaano po kalalapit at gaano accessible yung mga hospital, schools, and other establishments po. So, yan, nalulungkot na naman tayo. I hate to say this or I'm sad to say this. Kailangan na namin magpaalam. Bye-bye.
Joke lang po. On by next video po namin, sana samahan nyo pa rin po kami. Supporta pa rin po kayo sa Real Estate Writer. Bibigyan pa po namin kayo ng mga gandang mga property review or house features review na talagang panonoorin at makakatulong po sa iba pa nating mga kababayan na naghahanap po ng property nila. So, yun. Again, kung bago lang kayo sa channel na to, start pa lang po kami. Sana mag-subscribe po kayo, paki-follow and subscribe. Then, paki-click na rin po yung notification bell para updated po kayo sa mga susunod po naming video. Again, this is Leonard, one of the marketing specialist ng EDJ Realty. And this is your Real Estate Writer.